Walang kasinungalingan, serbisyong totoo lang. Ilang araw bago ma-ospital, Dolphy nabisita pa sa kanyang bahay. Hari ng komedya, patuloy na lumalaban sa gitna ng pagdarasal ng pamilya at ng sambayanan. He wanted to reach out and hug me. Inunahan niya pa akong magsalita ng I love you. Mga kaibigan, walang patid ang dating sa ospital. Panawagang gawing national artist si Dolphy. Muling umigting. Parangal, dati pa raw dapat ibinigay. Manny Pacquiao panalo sa laban nila ni Timothy Bradley ayon sa ginawang review ng World Boxing Organization. Masaya ako dahil lumabas yung natuwa natin. Pero kontrobersyal na desisyon, hindi na mababawi. Bukod sa yate, Pacman, may helicopter na rin. Mga kontrabando umanong gatas mula sa China, pinagkukumpiska sa ilang tindahan sa Santa Cruz, Maynila. Gobernador ng Sulu, di na itago ang galit sa Jordanian journalist na umanay nasa kampo ng Abu Sayyaf. Dating Pangulong Arroyo, hindi na raw kailangan ng tutok na medical supervision ayon sa VMMC. Kaya COMELEC, pag-aaralan kung hihilinging ilipat siya sa regular na selda. Pilipinas, nalubog sa utang noon. Nagpapautang na ngayon para sa mga bansa sa Europa na lubog sa krisis. At kauna-una ang pagbisita sa Pilipinas ng binansagang world idol na si Jessica Sanchez. Inaabangan na, lalo na ng mga kamag-anak niya sa Bataan. Narito po ang pinakahuling impormasyon tungkol sa lagay ng hari ng komedya na si Dolphy. Ayon po sa kanyang anak na nakikita nyo na si Eric Quezon, sa tulong ng dialysis, ikangay unti-unting bumubuti raw ang kondisyon ng kanyang ama. Ang isa pang ikinatuwa ng kanilang mag-anak daw ay ang sandaling pagmulat ng mata ni Dolphy. At somehow nagmulat ang kanyang mata for a while at tumingin siya sa paligid. At maganda lang doon, syempre natuwa ang mga kapatid ko. Ihahatid po namin ang karagdagang detalye tungkol sa lagay ni Dolphy. Maya-maya lamang. Magandang gabi po. Sinasabi na nga ba si Manny Pacquiao talaga ang panalo at hindi si Timothy Bradley Jr. sa huli nilang bakbakan. Ganyan po mismo ang lumabas sa pagsasiyasat ng World Boxing Organization sa kontrobersyal na laban. Gayunpaman, hindi na raw maibabalik ng WBO welterweight o ang WBO welterweight title belt sa ating pambansang kamao. Tutukan natin ang pagtutok ni Chino Trinidad. To the winner by split decision and new WBO welterweight champion of the world. Sa mata ng 5 judges na inatasan ng World Boxing Organization o WBO President na si Paco Valcarcel na i-review ang labang Pacquiao at Bradley. Malinaw na si Pacquiao ang nanalo at hindi si Bradley. Sa muling pagsilip ng laban na naayon sa procedures ng Championship Committee ng WBO, ang score ng 5 independent judges ay 118-110, 117-111, 117-111, 116-112 at 115-113. Lahat pabor ng 8th Division World Champion. Taliwas ito sa split decision verdict ni na CJ Ross at Wayne Ford na nagbigay ng 115-113 para kay Bradley at tanging sa scorecard lang ni Jerry Roth 115-113 nanalo si Pacquiao. Dahil dito, ang tanong ng marami, mababaliktad ba ang kontrobersyal na desisyon noong nakarang Hunyo 9 sa Las Vegas? Ayon sa presidente ng WBO, wala sa kanilang kapangyarihan na mag-overturn ng desisyon. Ang tanging pwedeng gawin ng World Boxing Body na nangasiwa sa kontrobersyal na World Welterweight Championship ay ang ipag-utos ng isang rematch sa pagitan ni Pacquiao at Bradley. Nakapaloob sa fight contract ni Pacquiao at Bradley ang rematch clause na maaaring option na kunin ang magkabilang kampo sa Nobyembre. Ngunit, yan ay kung papayag at interesado pa bang labanan ng pambansang kamao
ang Desert Storm. Bago pa man mapagdesisyonan kung sino ang susunod na kakaharapin ni Pacquiao, dapat munang pagtuunan ng pansin kung paanong maitatama ang taliwas na pagtingin ni na CJ Roth at Dwayne Ford sa kanilang scorecards noong Hunyo 9. Hanggang ngayon, hinihintay pa rin ng buong boxing world ang magiging resulta ng fight review na ipinag-utos ng Nevada State Athletic Commission para pagpaliwanagin ng 3 judges sa kanilang scorecards. Chino Trinidad Nakadutok, 24 oras. Hindi na po tayo magpapaligoy-ligoy. Makakausap po natin ngayon sa pamamagitan ng Skype ang sports analyst ng GMA. Walang iba kundi si Sports Saksi, si Chino Trinidad. Chino, paano na ngayon? May pananagutan ba yung mga naging judge nung laban ni Manny Pacquiao at Timothy Bradley? Yung mga, kung pagbabasihan natin, yung naging re-judging ika nga ng WBO, yung 5 West, nagkamali sa pag-score nila nung laban na kinover mo sa Las Vegas. Chino? Dapat, Mike, talagang managot sila. Pero at this point, ang pinakamaganda rito is vindication para kay Manny Pacquiao na, kumbaga, kung titignan natin, talagang parang ninakawan ng pagkakapanalo matapos niyang gulpihin si fair and square dun sa laban. Ito pagpapakita ng isang vindication o yung pagsabi natin na ito ang pinakamagandang validation na talagang nanalo si Manny Pacquiao sa mata ng marami o karamihan ng mga nanood doon except yung 2 judges natin. At yes, Mike, dapat managot ang mga judges na sila Dwayne Ford at saka sina Cynthia Ross doon po sa mga 2 sa 3 hurado nung huling laban na yan. Paano ito? Hindi pa yata nangyayari itong ganito sa kasaysayan ng boxing? May nangyari na bang ganito sa boxing, Chino? Walang reversal, Mike. Ang least sa punto na ito, ang pwede natin mahingi, yung tinatawag na i-declare ito na no contest. Pero ang tanong, meron bang enough na, sabi nga, sorry for the term, no? Meron bang Nevada State Athletic Commission na i-offer o sabihin na no dapat kung makikita na sa paliwanag ng 3 judges na yon, talagang hindi katanggap-tanggap na nanalo sa mata nila si Timothy Bradley. But to overrule or to overturn that decision, yun hindi nangyayari yun na basta-basta sa boxing. Wala pa yata except for one, pero iba ang circumstances eh. Laban ito ni Marco Antonio Barrera at saka ni Oscar Salito mga 2 years back, pero ibang-iba, Boss Mike, yung usapan dito sa labanang ito. Ang best that we can ask for is one, no, magsabi ang Nevada State Athletic Commission na talagang nagkaroon ng irregularity at ma-declare ng WBO na vacant ang title na ito na hawak-hawak natin ni Manny Pacquiao na kinuha sa pamamagitan ng maling pagtingin o pagbasa ng 2 judges sa laban niyan kontra kay Timothy Bradley. Isang tanong na lang para ngayong gabing ito, Chino. Paano yan? Hindi daw ibibigay yung hindi daw pwedeng ibigay ng WBO yung tinatawag na championship belt kay Manny Pacquiao. Ibig sabihin nito, hindi ba nung natalo siya kay Bradley doon sa Las Vegas sa mga juez, sa mga judge, bababa siyempre ang ranking ng kahit sino mang boksingero. Mananatili pa rin doon ang ranking ngayon ni Manny Pacquiao na bumaba na matapos magdesisyon sila pabor kay Bradley. Gano'n ba yun, Chino? Ano magiging epekto nito ngayon? Itong nangyaring ito sa karera ni Manny Pacquiao, Chino? Siguro, Mike, sa puntong ito, ang pag-usapan natin dito is not the belt. No? I think this is beyond the belt. This is about the credibility of boxing as a whole. Na ito nga pagpapakita nito at ang atensyon na nakakalap nitong si Manny Pacquiao sa kanyang paniwala ay 55th victory ay beyond just the crown. No? Yung world title belt, minsan ang tawag nga natin ceremonial na lang yan eh. Pero dito pagpapatunay na hindi papayag ang mga boxing fans, lalo yung mga passionate about it, natanggapin na lang ang desisyon ng mga judges, lalo na kung obvious na talagang taliwas sa napanood ng buong mundo ang kanilang nirender na desisyon. So, this, Mike, beyond, bago ko sagutin, bago natin lagyan kung saan mapupunta si Manny Pacquiao, will he be declared the champion? Will he be declared the mandatory challenger? O di-declare ba siya na number 1, number 2 challenger? Hindi po yun ang usapan dito. Ang issue dito is about the credibility of boxing. At dahil dito sa ginawa ng WBO na ito, ay sana maibalik natin ang tunay na tibay ng boxing at paniniwala muli ng publiko sa sport na minahal natin at nagbigay sa atin ng katanyagan sa buong mundo sa pamamagitan ng ating pambansakamaong si Manny Pacquiao. Chino, may tatanong si Mel Tiangco. Chino, Yes, kamusta? Chino, ito akong tanong, Oo nga, huwag natin pag-usapan yung mga kung ano-ano na yan. Pero, alam mo, may realities, Chino eh. Paano, Chino, yung kaperahan? Alam mo na ibig ko sabihin, paano yung prize money? Paano yung pusta ng mga boxing fans? Hindi kaya ito mag-resulta sa isang, ano ba yan, krisis? Magkagulo yung mga boxing fans, Chino.
hihingi ng refund, Tita Mel, yung mga Oo. natalo sa pusta kasi Siyempre. maraming mga nagsipagtalo sa pusta ron. Pero again, no, it will all depend on the Nevada State Athletic Commission. Ang tagal kasi nila, no, deafening silence. Eh. Wala pa tayong nakikitang tunay na kasagutan sa pagitan. Ngayon, yung tungkol doon sa purse, naibigay na ito kay Manny Pacquiao at sa akin ni Timothy Bradley dahil guaranteed ito. So hindi magagalaw yung tinatawag na guaranteed purse ng dalawang boksingero, si Manny Pacquiao at saka si Timothy Bradley. Ang kawawa rito ay yung mga namusta dahil marami ang natalo dahil lahat sila ay pumusta kay Manny Pacquiao, ang sumahod yung mangilan-ngilan na pumusta dito kay Timothy Bradley. Nako, Chino, balita mo sa amin agad yan, ha? Maraming salamat sa'yo, Chino Trinidad. Samantala, sumailalim po sa dialysis ang hari ng komedya na si Dolphy, kaya ang masayang balita ng kanyang anak na si Eric Quizon, bumuti raw ang lagay ng Comedy King ngayon. Nakatutok si Sandra Aguinaldo live mula sa Makati Medical Center. Sandra! Mel, nabuhayan nga ng loob itong pamilya ng ating Comedy King na si Dolphy dahil ayon na rin sa kanyang anak na si Eric Quizon ay sumailalim na nga sa dialysis ang kanyang ama at masasabi raw na mas mabuti ang kalagayan niya ngayon kumpara kahapon. As of 2:40 this afternoon, we allowed our doctors to administer dialysis because that option was given to us. That option was given to us because his vitals overnight were okay. So somehow, somehow it has helped, this dialysis. So of course, itong dialysis na to, this will support or it will help support organ failure. So sinusuportahan ito ang kidney ng daddy ko at saka yung kanyang mga ibang organs. At the same time, it lessens the excess body fluids or tinatanggal ito yung mga excess na fluid na nasa katawan ng daddy ko. At the same time, nawawala yung mga toxins. So ang maganda lang dito is nawala yung twitching. So nawala yung konting pag-inig. Somehow nag-improve yung kanyang kidney. Bumaba yung creatine sa kidney niya, no? Mel, sa ngayon ay hindi raw matiyak ng kanyang mga anak kung hanggang kailan maaaring pagpatuloy itong pagbibigay o pagsasailalim kay Dolphy sa dialysis. Pero isang magandang balita nga ang na-share sa atin ni Eric kanina at ito nga ay yung muling pagmulat ng mata po ni Dolphy. At ayon nga kay Eric ay 3 to 4 days medyo hirap si Dolphy na imulat ang kanyang mata. Pero kanina daw ay halos maiyak sila sa tuwa nang makitang ibinukas ng kusa ni Dolphy ang kanyang mga mata. Na somehow nagmulat ang kanyang mata for a while at tumingin siya sa paligid. At maganda lang nun, syempre natuwa ang mga kapatid ko, kaming lahat dahil alam namin na nadidinig niya kami ng time na yan. And I knew he was trying to communicate with us. Downside is platelets very low. So ibig sabihin nito, he might be susceptible to hemorrhaging. As of now, he's still positive for hemorrhaging. So merong bleeding sa loob na inaalam namin kung saan nagagaling ang bleeding na to. Mel, yun nga daw bleeding ay yan ang tinututukan ngayon ng mga doktor dahil kailangan malaman kung saan ang gagaling. Pero sa ngayon ay sabi ni Eric kanina ay maayos naman daw yung blood pressure ng kanyang ama, pero maituturing pa rin daw na nasa critical na kondisyon ito. At ang magandang balita din niya kanina ay bukas inaasahang uuwi na yung kanyang mga kapatid na nakatira sa Amerika at sa pagsasama-sama muli ng buong pamilya ay nabubuhayan daw sila ng loob at lumalakas ang kanilang paniwala na makakaligtas ang kanilang ama. At sa huli po ay sinabi po ni Eric na nananawagan siya sa taong bayan na ipagpatuloy po ang pagdarasal para sa paggaling ng kanyang ama. At sa ngayon po ay nararamdaman po daw nila na parang isang milagro yung pagbuti ng kalagayan ng hari ng komedya. Mel? Maraming salamat sa iyo, Sandra Aguinaldo.